syempre dito sa Love Tony Petanebra. Ang balita ko ay isa sa mga the best na gawin dito sa Bulacan. At yung trip, doon na sa ang lugar sa Pilipinas pag nag-food trip kayo, talaga naman ang saya-saya! Dahil masarap hong magluto ang mga Bulakenyo. Ay! Term natin yan! Ha? Sa kusina ng isang taga-barangay dito sa Barangay Tibig, eh kailangan natin puntahan yan para sa ating kitchen raid. Ah! Nandito na ba? Ito, ay, ito tayo. Tao po! Ay, sila, ano yung meron po? Magandang umaga! Halika na mo! Good morning! Pwede ho ba makituloy? Ayan, halika, mauuna tayo doon. Ay, ang saya naman! Ang saya naman! Hi po, tay! Kumusta kayo, tay? Kumusta kayo? Hello po. Pasensya na. Ginugulong ang umaga ninyo. Ay, pwede ho ba kayong ano bang niluluto nyo Ano ngayon? po, yung hotdog po, yung pinipirito po. At talagang ganyan ang pagluto ng hotdog ninyo? Po, ganito po Aba, talaga. kasi yung iba, ang ginagawa nila, nilalagyan muna ng tubig bago iprito. Sa inyo, prito agad. Ito po, pirito po. agad. Apo. Yan! Ano hong pangalan ninyo? Nora Guevara po. Nora Guevara. Yan si Ate Nora. Kayo ho yung may bahay. Apo. Ito naman ho si ating sumalubong sa akin. Ano pong pangalan niyo? Princess po. Ay, Princess! Ako nga, Princess! Oh, hi, madam! Kumusta po? Asan ang corona? Tayo mo sa bahay. Ano naman yung pinipipil? Kanin! Syempre, Pinoy na Pinoy. At syempre, si tatay, ano pangalan niya, tay? Arsenio Guevara. Ano po? Arsenio Guevara. Ayan! Tay, pwede ho ba akong makikain? Makikain, ito na! Uy, ito ba yung usual nyo, tay, na almusal tuwing umaga? Oo, minsan ganyan, minsan yung mga papangat-pangat, kung anong mabibili dyan. Pangat! Masarap yun! O para sa kaalaman ng ating mga nanonood ngayon, tay, ano ba yung pangat? Para at least... Yung isdang maliliit ba na pakukuloy mo lang sa tuloy, lalagyan konting mantika. Correct, maraming kamatis. Oo, may kamatis. Yun! At syempre, hindi pwedeng mawala ang kanin na. Opo. Kanin. Talaga. Ito bang longganisa ninyo? Langgunisa ang tawag dito. Halika, maupo ka dito, Nay. Ang langgunisa ho ba ninyo ay galing ho saan yan? Saang bayan? Ewan ko dyan sa yakas-yakas. Siyempre, yung talagang may bahay. Ma'am, Nay, saan nyo po nabibili? Sa pong Pampanga. Ay, sa Pampanga. Ayan. So, ito na. Ha? Bilang makikikain ako sa inyo. Ha? Abay, ilan ho ba ang miyembro ng pamilya po ninyo rito? Ilan ho kayo rito? Ay, kami dito, dalawang mag-asawa, tsaka yung apo ko isa. Dahil yung mga anak ko naman, meron na, kamukha na ito, dito nakatira, isa. Magkakatabi lang kayo! Nay, ano po yung parang hanap buhay po ninyo? Kayo, Nanay Nora muna. Nung araw po, nag-isda, nagmamanok, nagbalot, kung saan sa ako kung pumain. Naglalako? Opo, iniikot ko po yan. Ano ang gamit nyo kapag naglalako? Pagka po minsan naglalakad lang po ako, bit-bit ko yung timba, papuntang tabang, ikot po akong ganyan. Nung nagbalot po ako, naka-sidecar naman po ako, kaya bisikleta, ganun po ang ko. Ang ginagawa nyo? Opo, Matagal bago nauubos po yung inyong mga paninda. Sandali lang po, pag ganun po, palibasa po, marami na po akong kilala, pag nakita na nila ako, lalapit na sila sa akin dahil ako imbis na sila tatawad, ako ang tumatawad doon sa paninda ko para sila. Para Ganon lumapit po. sa'yo. Opo, ganon sila sa akin Ano naman, Tay? Ano naman ang inyong hanap buhay? Ako, nung nangingisda ako, Uy! Saan yung kayo nangingisda? Manila Bay dyan. Tapos, pag yung mahina ang isda, nangungontraction naman. Gaano kahirap po ang construction? Mahirap. Napakahirap ng contraction. Talagang kailangan dyan, malakas ang katawan mo. Oo. Tsaka ang swelduhan, Tay, hindi ba? Contraction ako 35 pesos lang isang araw. 35 pesos! Ha? Maghapon? Ilang oras yun? 8 oras. Ay, kaya kailangan nyo talagang Opo. tulungan si tatay. Opo. Ay, kumusta ho ang inyong paghahanap buhay na yun?
Ano naman po, basta kung ano maitinda, may nagpapantinda sa akin, merong batya-batyang mga aligasin, yun, sa akin ng hipag ko. Ayun, Tapos, ilan ho ang anak ninyo? ano po, 4 po. Apat yung anak ninyo. Apo. Tapos, Ay, ito kumusta sa po inyo. ang buhay nila noon, yung nagtitinda na ho kayo? Mga bata pa po sila eh. Nung ngayon po, sige, ayoko po kasi sila na gusto ko, pagkano ako lang ang aalis, ako lang ang maglalabas para maghanap boy sa kanila. Ngayon, nung pong sila nakita nila yung paghihirap ko, nag-usap-usap sila magkakapatid na kailangan hango natin ang tatay at nanay sa ganyang buhay, yung sa paghihirap. Kaya eto unang siya ang nag-asan sa amin, nagpursige na makaalis, makapunta ng Korea. Opo. Kasi nakita niya yung paghihirap na pagka po yung umuulan, gugupit ako ng yung mga anak ko, pakakainin ko ng bubble gum, didikit kong ganon. Abay, nanay, may tamis pa to, hindi, ayan na, ulan, dikit yung Kaya kumbaga po sa nakita nila yung paghihirap. So, ang gusto nyo hong sabihin, ay pakita nyo lang ho ito, yung kanilang tahanan. Hindi ho ito ganito. Hindi po, doon po kami sa kabilang Bakit ho kayo emotional? kasi ko yung naramdaman ko yung nung araw na ayoko silang matikman nila yung maghanap buhay sila. Opo. Kaya sinabi ko po sa kanila, magsumikap kayo para yung mga anak nyo hindi makatikim na nahirap yung paghihirap nila. Eto na, lilipat lang ako doon, ha? Kumain ka muna dyan, Nay, kasi eto kausapin natin, ito pala ang ha? Ito pala ang mapagmalasakit na anak. Ayan, hanap tayo doon para makita nila. Ito, yan. Anong pangalan nyo, Nay? Princess po. Princess! Oh, si Ate Princess. Sabi ni Nanay, kahanga-hanga daw ang mga anak niya. O, di ba, bakit ho kaya nasabi ni Nanay na kahanga-hanga ho kayo? Kasi po kami, lalo po ako, nakita ko po yung paghihirap ng magulang ko. Pinursige ko po na makapag-abroad para mas malaki po yung kita. Miss Princess, sorry po. Ano yung nakita mong paghihirap ng mga magulang mo? Anong napansin mo sa nanay at tatay mo? Tatay mo, construction. Ito naman, di ba yung tatay mo, construction. Yung nanay mo, nagpapagod, mag-ikot ng buong barangay Tibig ba to? O kaiba't ibang bayan pa? Sa ibang barangay. Di ba? Ano yung nakita mong yung physical nila, na itsura, ganyan? Nung sa father ko po, dati po kasi pag makikita ko po siya, uuwi po siya na yung parang naploho po. Hindi po siya makalakad. Oh, wow. Po siya, minsan po kasi yung trabaho niya lingguan, sa buwanan ng uwi. Yung mother ko naman po, nakita ko po yung paghihirap niya, gabi na siya umuwi, madaling araw alis, minsan pagod na pagod, tapos nakikisama po siya sa mga tao, minsan ang tingin sa kanya, minamaliit, ganun po. Kaya nung nagkaisip na po ako na may kakayan na po ako magtrabaho. Pinursigo po talaga na hindi lang po ako, pati po mga kapatid ko makapag-abroad para po tulong-tulong kami. Princess, ang tanong ko, panganay ka ba? Opo. Welcome to the club! Welcome! Pasensya na. pero yun no? Ikaw, ang panganay, kadalasan sila yung unang nakakakita nung parang nagiging pangatlo kang magulang, no? Opo. Yun yung napansin mo. Opo. Naging mabigat ba for you na tanggapin na ito yung iyong magiging parang misyon para sa pamilya mo? Mahirap po, mabigat, pero masarap po sa pakiramdam kasi parang ako po yung naging ehemplo, naging simula po ng mga kapatid ko para yung tuloy-tuloy po yung pag-asenso namin, ganun po. Parang ako po yung naging inspiration po nila din po. Actually, yun yung itatanong kong susunod sa'yo Dahil sa ikaw ay naging inspirasyon ng mga kapatid mo, kumusta ang mga kapatid mong iba? Yung mga kapatid ko naman po, sa awa po ng Diyos, mababait po. Tapos, salamat. May pagmamahalan po kami. Yung po yung pinakamaganda po. Kahit po umaasenso po kami sa buhay, na doon pa rin po yung pagmamahalan namin sa isa't isa sa pagtutulungan po. Oo, at ito ang isang natutunan ko rin. Kasi ako nga rin, parang panganay bawal ang inggitan. Wala po sa amin ganun po. Bakit sa tingin mo, siya na magpaliwanag, sa magkakapatid? Makinig kayo lahat, na magkakapatid. Bakit sa tingin nyo bawal ang inggitan?
Kasi po ang inggit po ay yung po yung makakasira sa pamilya po, sa pagmamahalan. Sa amin po ay yung po yung pinapasalamat ko na kahit ano po yung natamo ng bawat isa sa amin, bagus po mag-inggitan kami, nagiging ano po yung para mas yung ano po magpursige pa po kami, tumulong sa isa't isa. Kasi po sa amin po, sa aming magkakapatid, wala pong isang aangat. Kailangan po sabay-sabay po kami. Ayan hoy, palakpakan ho natin ang mga magulang nila, ha? Kasi sa kanila yan na nakuha. Ano ang mensahe mo sa yung mga magulang? Sa mga magulang ko, sana maraming salamat sa mga binigay nyo sa aming pangaral, pagmamahal, na yun yung aming nasa isa puso, kaya kaming mga magkakapatid, ganito kung magmahal din sa magkakapatid, sa pamilya namin. At kung nakita namin yung pagpupursige nila, yung sipag, tiyaga, yung pagdarasal, Yung kaya pananalangin. Yung kaya kaming magkakapatid, ganon din ang aming sinasabuhay. Yes. Dahil sa magulang namin nakikita ang mga magandang asal po. Kita. Ito na, mensahe ni nanay. May blessing kayo, mga anak ninyo. Ano ang inyong mensahe sa inyong mga anak? Ang inaano ko po sa kanila, wag po silang mag-aaway. Gusto ko lagi silang kung ano nakita niya na pagpapasensya ko, ganon din po ang gawin nila. Lawakan nila yung yung pag-isip nila na wag yung konting kagalitan, uli kayo. Mag-ayos agad. Mag-usap agad. Opo. At Ganon. walang room dapat ang may pride, ano? Opo, gano'n naman po sila eh. Talaga po silang, inano ko po sila na ayoko nung karoon kayo ng kagalitan. Yan, ganda si tatay. Mensahe mo tay sa yung pamilya. Ano pong mensahe nyo? Basta maging makadiyos lang sila. Yan. Mababait. Yan. Okay na, ayos na. Ay, talaga naman. Palakpakan ho natin mga kabarangay. Napakahusay. Naku, napakagandang halimbawa para po sa ating lahat. Ha? Hi! Sumalama dyan na mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.